Kaugnay ng pag-issue umano ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kausapin natin si former Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Cayosa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, Rafi, at magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Opo, paano po ba yung proseso ng pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban sa isang akusado? Kapag maglabas ng warrant of arrest ang ICC, ipapaalam ito sa bansa na kung saan yung gustong arestuhin. Maaari din nilang ipapaalam ito sa Interpol, yung International Criminal Police Organization, para makipag-coordinate dun sa local police. Miyembro ho ang Pilipinas sa Interpol. So kung may request ang ICC through the Interpol at Interpol ang magre-request naman sa ating kapulisan, we are under international law and treaty obligation to cooperate and respond to the request. Ano po nakikita nyo magiging papel ng pamahalaan dito ng Pilipinas sa sinasabing arrest warrant, lalo't hindi naman miyembro ng ICC yung bansa? But kahit hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC, kasi nga kumalas tayo nung panahon ng dating Pangulong Duterte, ay meron pa rin naman tayong residual obligation na mag-cooperate dun sa kasong nauna nang na-file at na-investigahan. Pangalawa, kung ang request for assistance in serving the warrant is to the Interpol, ibang batas naman yon, ibang international covenant, ibang treaty yung Interpol. Hindi naman tayo kumalas doon. So, dado pa rin ang ating pamahalaan na ipatupad yung warrant of arrest kung ito ay padadaanin sa Interpol. Pero batid po natin na may mga heads of states na hinainan o binigyan na ng arrest warrant ng ICC. For example, si Prime Minister Netanyahu ng Israel. Pero hindi po naipatutupad ito. Paano ho yung ganun ng kaso? Well, dahil yung Israel hindi naman member ng ICC at hindi rin member siya ng Interpol pero hindi siya member ng ICC. At malakas ang control nila sa kanilang kapulisan. So, noted naman na notorious yung Russia, yung mga dictatorial regimes. Kasama na yung Israel na dinidisregard yung international conventions. So, yung nangyayari doon, hindi naman ibig sabihin na gagawin din sa ating bansa. Kasi marami din tayong kailangan ng ating kapulisan, marami din kailangan na tulong sa Interpol. Kasi marami din tayong mga pinapatupad na warrants of arrest abroad na kung saan kinakailangan natin ang tulong ng Interpol. So ngayon, kung hindi naman tayo aksyon dun sa request ng Interpol for service of a warrant of arrest to the Interpol, hindi rin tayo makakaasa ng kooperasyon nila sa ibang mga bagay. At yung ating pamahalan sa ngayon, sabi naman nila, kung papadaan daw sa Interpol, they are ready to comply and with any eventuality daw. Well, abangan po natin kung ano magiging aksyon ng pamahalaan at ngayon nasa ibang bansa si dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Si Attorney Domingo Cayosa.